hindi ho kami nagpapalit o si Enwali lang. And I'm so thankful to be back here at nakita ko po, tuwan-tuwa po ako na nung dito po ginawa yung tinatawag na roots to fruits. Sapagkat sabi ko nga, kung meron dapat pinupuntahan yung mga yun, yung mga talagang bunga ni Reverend Frednal. At isa po ang pastor po ninyo sa huli na na-train ni Reverend Frednal. And I have the privilege to visit their church doon po sa San Diego. At nakita ko nga po yung tinatawag na napakagandang Frednal building. And I'm so thankful for that. Sabi ko nga kay Pastor Fajardo, nakarating ako doon. At sabi ko, when I was preaching there, ako po ay apo ninyo. Nagulat sila. Kasi si Pastor Fajardo po, nawi ni Frednal, at si Pastor Fajardo po, ang ginamit si Pastor Morada para mapapunta doon sa Oni, kung saan po na-save si Pastor. Iisang simbahan lang po sila lahat galing. Kanya tayo po, whether you like it or else, magkakamag-anak. At sabi ko nga sa kanya, tuwan-tuwa ako si Bea kanina, tumutugtog. Sabi ko, Tol, di ba? Dati hindi ng pangarap natin. Tangi, violence yun eh. Violence kami noon. Okay? Siya violent, kanya I'm so thankful. So ngayon po ay atin pong pag-uusapan, yung atin pong mensahe, through God's grace, what I thought, kaya ko pala. Sa gulo ng nangyayari sa Pilipinas. Am I right? Simula po noong February 26 nang magkaroon ng gera between Israel, Iran, and US, tama? Okay? Naapektuhan po tayo lahat. Idagdag mo pa, you see, yung gulo sa Senado at kakulitan ng ilang mga politiko. Ilan, hindi lahat. Okay? So parang iisipin mo, mag-migrate na lang kaya tayo sa ibang bansa. Ang tanong saang bansa walang problema? Tama? Saang bansa? I ask you, kung iraraffle po natin lahat ang mga problema ninyo, isusulat natin sa papel at ilalagay din at ikaw ay mamimili. Ikaw ba'y kukuha pa ng bagong problema o sasabihin mo, okay na ako sa problema ko? Are you with me? Bakit ko nasabi yan? Kasi po nung nakaraang araw, nung Friday, I visited one of our missionary, si Pastor Pagrigan. Yung kanyang pong anak ay na-emergency dahil bumaba ang platelets. 2 na lang, isinugod from Bulacan sa PGH. Pagkita ko sa PGH emergency room, lahat ng tao nasa sahig. Kasi puno na po ang lugar. Wala pupuntahan. At nakita ko yung anak ni Pastor Pags. Pastor nakahiga sa sahig. Until we were able to get a bed. At ngayon, tinawagan ko siya, nasa kwarto na. Sabi ko sa kanya, Pastor, kung magra-raffle at ito mga to ang kasama mo sa raffle, kukuha ka ba ng bagong ticket o sasabihin mo, okay na ako sa anak ko? Sa problema namin. The same thing sa atin. Okay? There are times that you say, kaya ko kaya? On your own, hindi. But with God, kaya ko pala. Amen? Hindi babaguhin ng Diyos ang gobyerno. Hindi babaguhin ng Diyos yung kapitbahay mo. Hindi babaguhin ng Diyos yung problema mo. Ang binabago ng Diyos tayo. Bakit? May biyaya sa atin. 2 Corinthians 12:9, anong sabi ng Word of God? And He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore I will glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So nakita niyo po ang sabi? Okay? Ito po yung kasaysayan ni Pablo, tama? 3 beses niyang sinabi, Lord, alisin mo yung thorn in the flesh. The Lord never removed the thorn in the flesh, but God gave him grace. Lord, we thank you sa kabutihan mo sa buhay ni Pastor Butch. Simula pa po nung kami po yung mga hindi pa po mananampalataya,
Salamat at natagpuan siya doon po sa Harrison Plaza ng ilang mga masisigasig na member at kaanib ng church ni Pastor Belmonte, at siya po'y naabot, and we're so thankful because pwede pala kaming magbago. At salamat siya ginamit mo sa akin at kina Ellen na naging madali para sa amin tanggapin si Kristo sapagkat nakita namin sa Kanya yung transformed Him, yung surrendered Him, yung obedient Pastor Butch. Kanya nagpapasalamat ako na hindi lang kami nagkasama sa kaguluhan, sa kalokohan, kundi sa kabutihan. Salamat po kay Atenel, sa buong pamilya at sa mga men at ladies ng church na ito. At ako'y po'y nagpupuri sa iyo sa kabutihan mo sa kanila na kapag ka po may mga pagtitipon, meron pong mga special event, isa po ang kanilang eklesiya na pinipiling pinaka-venue. Hindi po ito dahil maganda yung kanilang building, kundi po doon sa masaganang biyaya na binigay mo sa kanila. Salamat po. Nakita ko po kung paano po hinubog ang church na ito, na yung mga dating binata at dalaga, ngayon may asawa na, yung dating walang mga anak, may mga anak na, at ngayon ay sama-samang nagsiserve sa iyo. Salamat po. Sa iyong kalwalhatian, sa inyong karangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus, and all God's people say, please be seated. Thank you very much. Maraming salamat po, Pastor Butch, sa pagkataong makatayo sa likod ng pulpit at sa lahat po ng mga kaapatiran natin dito. Ano po? Gusto ko pong maintindihan ninyo, what I thought kaya ko kaya, by God's grace, kaya ko pala. And I would like to challenge you, our circumstances would not change until we change. Ang iniintay ng Diyos, hindi yung reklamo natin. Ang iniintay ng Diyos, hindi yung magpopost tayo ng disgusting thing. Natural yan sa unsaved. Pero sa ating mananampalataya, meron tayong biyaya. At ang sabi ng Diyos, ang biyaya ko'y sapat. Okay? Sapagkat ang kalakasan ay naging sakdal sa kahinaan. How can you know that God is a healer kung hindi ka nagkasakit? Paano mo nalaman that God is a provider kung hindi ka nagkaroon ng problema sa pananalapi? Paano maintindihan na ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapalma at ng kapayapaan kung di tayo nagkaroon ng kaguluhan? Are you with me? So ang Diyos ay nagiging sakdal ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang biyaya, nakikita at nararamdaman pag tayo'y merong kahinaan. Ano sabi niya? Kanya sabi ni Pablo, ako'y masayang nagagalak at natutuwa sa aking infirmities, plurals. Hindi infirmities, plurals, tama? Nilagay ko na yung plural sa dulo, may S. Marami, di ba? Oh. Bakit? That the power of Christ may rest upon me. Ito ang problema natin, hindi lang tayo naapektuhan. Buong mundo. Am I right? In fact, everybody is affected by that. With the high prices of goods and basic commodities, yung salaries na hindi na tumataas kapos pa, tama? It's easy to complain and to be discouraged. Wala pong kumpanya na pwedeng magtaas ng sweldo sa lahat ng empleyado. Pag ginawa ng GRS yan, sarado kayo. Right? Wala. That's why when I got saved, when I was exposed to the gospel 43 years ago, nagtatrabaho ko sa Napocor back then and then kinuha ko ng Sprague Philippines. I never worked for money. Ang trabaho ko, wala akong pakialam sa sweldo ko, bagamat high-paying job ako, kasi ang goal ko ito, ano man ang meron ako, pag inonor ko ang Diyos, pagpapalain niya ito. Kasi kahit anong laki ng pera mo, pag hindi mo inonor ang Diyos, mawawalan saysayan. Tama? O, ano ba nakita ninyo? Di ba meron nga isang tao, nagpa-interview pa kay Julius Babaw? Di ba? Ay, ito ho yung bahay namin. Ito po, ba't bumili yung kotse na yan? Ay, kasi ho, may payong yung kotse. Eh, nasa na yung kotseng may payong? Hindi ba pina-auction? Tama? Nasa na yung bahay na pinagawa? Tama? Kasi kung yaman lamang ang ating ipagyayabang, kaya nang unsave yan. Marami silang pwedeng gawin na hindi natin kayang gawin. Tama? Pero wala sila yung biyaya ng Diyos. Tama? Kasi gusto kong maintindihan nyo, minsan mapapaisip tayo, habang
nagpapagas tayo, Lord, ang mahal na ng gas. Tama? At this coming Tuesday, tataas na naman. Okay? Kasi tumaas ang tinatawag na presyo ng pandaigdigang petrolyo because of some things that is happening dahil sa prolonged war ng Iran at Iraq, ng US at saka ng Israel. Tama? Mataas ang gas. Pero di ba pwede naman nating sabihin, Lord, mahal ang gas. Pero nandito pa rin ako at nagpapagas. Amen? Hindi ba provision yon? Tama? Mahal ang gas. Mahal na presyo. Pero may kinakain pa rin tayo. Hindi lahat ng may pera nakakapag-full tank. You know what's the problem with us? We focus on what is expensive. Ang mahal. We focus on what we lack. Wala na ako nito. Nakalimutan mo may Diyos ka. Nakalimutan mo may biyaya ka. Amen? We look at what is hard. Ang hirap namang mag-travel. You see, papasok ako, gigising ko ng umaga, pupunta ako sa PITX para pumila. Ang haba ng pila, umuulan, bumabaha. Tapos magtatrabaho ka ng 8 hours, uuwi ka na naman, parang boarding house na lang ang bahay. Nakakalimutan natin minsan the quiet blessings right in front of us. Nakakalimutan natin that the grace of God is the one sustaining us. And by the way, everything that you're complaining right now was your prayer 10 years ago. Tama? Yung kino-complain mong asawa, pinag-pray mo yan eh. Ikaw kaya nag-pray niyan. Tama? Tapos kayo nagre-reklam, bungerang asawa to. Pabaya. Ikaw ang nanligaw dyan. Ikaw ang sumagot dyan. Amen? Oh. Ano ba naman itong anak natin, ang kulit-kulit? Hindi ba nag-pray ka ng anak? Eh, ba't kayo nagre-reklamo ka? Pambira naman tumbos na to, ba't ganito? Ikaw ang nag-apply ng trabaho, ikaw ang nag-pray. Tama? Everything that you're complaining right now is a prayer that you have asked from God 10 years ago. Right? Tapos kayo nagko-complain ka kasi na-discourage, kasi expensive, kasi what's your kasi? You see? Nagpatayo kayo ng building na ganito. Bawat floor may ilaw. Bawat floor may extension. Bawat floor may... Mataas na rin po ang kuryente nyo. Magkano po kuryente nyo, Pastor? 80? Kakaingit kayo. Kasi sa amin, nasa 200. Palit tayo ng problema. Magkano tubig ninyo? Sa amin, 60. Earn me. 60. Para kami may swimming pool. Wala naman kaming pinaliliguan. You see? Kanya nga ginawa ko lahat ng hot shower namin, pinagpuputol ko. Hot shower pa. Oh. Eh yung tubo natin nandiyan sa gilid, papunta sa taas, tinatamaan ng araw, yun na yung hot shower natin. Mag-hot shower pa eh. You see? Lahat na ng pagtitipid. Tama? Oh. Ang tanong, hindi ba mas maganda pa rin naman yun kasi kahit pa paano may building ka? Ano gusto niyo? Balik tayo sa dati? Doon sa tabing Riles, yung church along the Riles? Na kapag dumaan yung, ay wala na pala dumadaan train ngayon. Tahimik na. Dati pag may dumaan, sabihin, ay tingnan mo na, maingay, hindi naman rinig. Ayun may. Inabot niyo natin yun right? Oh, ngayon nandito tayo. We have to remind ourselves to praise God kahit mayroong pinagdadaanan. Kahit nasa gitna ng mahal na bilihin, nakabibili pa tayo ng grocery, nakakapagpagaspan tayo. Bakit? Bakit tayo nakakausad? Kasi natutunan natin to take God at His Word. Lord, salamat po, may biyaya. You see? May biyaya. God continues to provide. So in spite of the difficulties that we're having, worship Him even in times of worry. You know why? Because His provision alone is already a blessing. Tama, mahal ang bilihin, pero mas mahal ka ng Panginoon. Tama? Naintindihan mo ba yun? Mahal ang bilihin, pero mas mahal ka ng Panginoon. Bakit? Iniwan niya yung langit, pinanagsasabsaban para iligtas tayo. Tama?
bilihin magiging dahilan para maging masungit, mas matangos pa yung uso sa ilong? Yes, it's difficult. We have a serious health problem. Ellen is having a tough time. Sabi ko gabi sa mga ladies na nagkakaroon kayo ng fellowship, I was asking Ellen one time, sabi ko, ma, nawawalan ako ng pera. Ha? Wala pumapasok dito. Nawala yung pera ko dito. Dad, walang pumapasok dito sa kwarto, walang naglilinis lang. Sabi ko, nawala eh. Magkano ba nawala? Sabi ko, mga 7 figures. Dad, walang pera ditong kumukuha. Ano ba? Ay, naalala ko na. Last year nga pala, na-operahan ka. Nasa presidential suite siya ng St. Luke's. Init. Tinanggal lahat. Ngayon namang taon na to, inopera naman siya kasi yung ligament niya naputol, napunit. Pero last year din, February 20, Pastor Fardo was rushed to Cardinal Santos. February 21, my eldest grandson was brought to hospital kasi na dengue, and my manugang, si Micah, napunta. 3 taong mahalaga sa akin ang nasa ospital at the same time. Pupunta ako sa Cardinal Santos, then uuwi ako at pupunta ng St. Luke's. Sa 3rd floor, bibisitahin ko yung bunso ko at yung manugang ko kasi buntis siya at manganganak. Pero tumataas ang blood pressure, bumababa ang heartbeat, hawak niya yung beat. Tapos yung sa 8th floor naman, sa 9th floor, andun naman si Bron. Okay? Then uuwi ako sa bahay. Then naisip ko, hindi pala ako nawalan ng pera, nag-invest ako sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ho gastos yun. Ang tawag doon, investment. Ano nakikita mo? Yung wala nang lamang pitaka? Yung nag-zero balance na yung budget mo? O yung na-express mo yung pagmamahal mo? Heard me? Nasabi ko pa rin, Lord, salamat. Hindi kami pumila. At tumakita ko yung mga tao sa PGH nung Friday, sabi ko, Lord, salamat hindi namin dinaanan ni Ellen to. Nasa presidential suite siya sa St. Luke's. Sabi ko, Lord, kahit di na ako magkasakit, wag na lang. Kahit wala na akong presidential, wag lang magkasakit. Pero kahit na, ako'y nagpapasalamat pa rin, dumating kami sa punto na pag nagkakasakit siya, ang Diyos nagpo-provide. Hindi kami pupunta sa malasakit. Hindi ka kayo mihingi ng ayuda o GL. Wala nang GL ngayon. Good luck. We can carry the power of the Most High God within you. We can endure everything that comes our way. Why? Because you're more than a conqueror. You're not a victim. You're a victor because of Christ. You see? Of course, we want an instant answer. But most of the time, hindi ho ganun gumagawa ang Panginoon eh. We need to make a decision. We need to turn everything over to God and then stop worrying about it. Let us choose peace and choose rest. Kahit mahirap pong sitwasyon, you're growing. God has a plan, God has a purpose for everything. Mga kapatid, pag sa gobyerno ka tumingin, wasak tayo. Tama? Hindi mo paniniwalaan kung yung NBI ba o yung OSA ba, tama? Hindi mo gustong paniwalaan yung bang Senado o yung Congress. Tama? Hindi mo alam kung paniniwalaan. Para bang nasusunog ang bahay mo, pero parang ang bagal ng response. Ganon din ho nangyayari sa ating bansa, mga kapatid. Tama? Dahil po sa war sa Middle East, sa patuloy na pagtaas ng presyo, habang tumatagal ang gulo, gumugulo pa rin ang ating gobyerno, tama? So ang nangyayari ngayon natataranta tayo affected, tama? Meron nga man nakalagay, pag hindi ka pa nagagalit, anong klase ka? You see? Ramdam natin lahat eh. Ang ginagawa ngayon, short term. Pero ang totoo nun, ang gastos tuloy-tuloy. May plano pero hindi po
Matutupad yan. Alam niyo kung bakit? I always say this. Inutil po ang ating Pangulo. Inutil siya. Wala siyang magagawa. You know why? Kasi nagkaroon ng All Deregulation Law, RA 8479. Ito po ang ipinasa noong February 10, 1998 at in-implement noong March 1998. Pero before that, ibinenta muna ni President Ramos yung lahat ng government entities. I-google mo na lang yan. Okay? National Steel Corporation, National Power Corporation, pati Petron. Are you following me? At gumawa siya ng batas noong 96, ito yan, ninalify ng Supreme Court noong 97, ipinasa noong 98. Okay? Sinulat niya po ito to deregulate the oil industry, meaning wala na pong kapangyarihan ng gobyerno na pababain ang tinatawag na presyo ng petroleum produkto. Ang magdidikta, oil market, Petron, Caltex, Shell, at different oil companies. Are you with me? Kanya inutil po kahit sinong umupo sa Malacanang. You see? Hindi tayo pwedeng maglagay ng price cap. Wala pong magagawa. Are you with me? Kanya wag mo ikukubra bakit yung Cambodia, bakit yung Vietnam. Tama. Kaya nila yun, tayo wala, inutil kasi may batas. We have been fighting for that. Tanggalin ang all deregulation law, ibalik sa gobyerno. Walang kumikilos ngayon, ramdam natin. Okay? Ano ang purpose ng law? I-encourage ang competition, prevent monopolies, ensure continuous oil supply, and let market determine the price. Ito po ang ginawa nila. Kasi dati Petron lang, tama? Monopolyo daw, o di tinanggal. Sige. Kanya tayo ho ang mga pinakamataas na presyo. At least nagda-number 1 tayo. Diba? Pag nakita mo yung taas ng presyo ng gasolina, number 1 tayo sa Southeast Asia. At least, diba? Oh, galing. Ha? Ang effect, the President cannot directly set or lower the gasoline prices. Ang prices nakadepend sa world oil prices. Ang gobyerno can subsidize, suspend taxes, and provide aid, but not control. Kanya ang tawag dyan, inutil. Are you with me? Government does not control, all companies, tayo. Plus, EPIRA law. Ano yung EPIRA? Isinulat noong 2001, ipinasa noong 2001, pinirmahan ni Gloria Macapagal-Arroyo, at ang nakakalungkot, ang author, tito ko. Okay? Si Johnny Ponce Enrile. Ano yung EPIRA law? Yung EPIRA law, break the monopoly, dating hawak ng gobyerno ang National Power Corporation, are you following me? In-split into generation, nagkaroon ng privatization, tama? Hindi na hawak ng gobyerno ang lahat. Kasi nagtrabaho ko sa Napocor eh. Okay? I know what it means, 1983. Okay? Hawak ng gobyerno yan. Pinatanggal yan, inayos, tapos ibinigay sa mga mayayaman. Are you following me? Competition. Consumer choices. Ano nangyari? Inutil ang ating Pangulo. Electricity. Ramdam natin ang impact. Tama? Kanya ho tayo sa Pilipinas ang may pinakamataas na presyo dahil sa EPIRA. Bakit pinita? EPERA. Are you with me? Ito pa ho. Oil Deregulation Law, EPIRA. Pangatlo, train law. Ano yung train law? Pinirmahan ho ito ng Duterte noong 2017. Ano po ang ginawa din eh? Tinanggal po ang taxes sa 250,000
per year na sweldo. Kung sweldo mo, 250,000 a year, wala ka ng taxes na babayaran. Palakpakan ng tao, yes, hindi na kami magbabayad ng tax. Amen! Saan inilagay? Sa fuel. Meaning, may VAT na 12%. Are you following me? Nilagyan pa ng excise tax. Sino pumirma? May 12% VAT na. Are you with me? May tax pa on that. Ang tawag doon, excise tax. Okay? Pag bumili ka ng soft drinks, may VAT, excise tax. Pag bumili ka ng tobacco, may nagsisigarilyo pa ba? Tapos na yun. Hindi na. O, ito pa. Cars. Alam ba kung magkano ang tax pag bumili ka ng kotse? Kanya walang nag-i-invest sa Pilipinas ngayon. Bakit? Because of this stupid laws. All the regulation, EPIRA, and train. Unless it will be put out, walang magagawa ang gobyerno. Are you following me? At habang panahon, yung apo ko, dadanasin nila yan. Kanya tama ang sabi ng marami, inutil lang nasa Malacanang. Kasi walang magagawa. Are you with me? Pero kagandahan sa atin, may biyaya. Are you with me? May biyaya. Kagabi may kausap ako, pastor. Hindi ko alam na ang utang ng anak ko nasa 3 million. How did it happen? Pastor, kasi sabi ko, sasabihin ko na. Prestige, popularity, and pleasure. Kinain ka. Opo, pastor eh. Alam mo kako kung nagkaroon ka ng utang ng 3 million at nakita ko nakamukha ka ni Ivana Alawi, matutuwa ako eh. Tignan mo itsura mo. Ni walang nagbago, tumaba ka pa. Sapakin kita dyan eh. Hindi ko nakita tumangos ang ilong mo, yung nguso mo, parang si Angelina, gumanon. Hindi ka pumuti. Ginawa mo, girl. Sorry po, pastor. Alam mo sabi ng tatay? Bibenta po namin yung property namin, pastor. Umiiyak yung bata. 23 years old, ang utang, 3 million. Umiiyak yung tatay. Lumaki sa church to. Lumaki sa Golden Treasure Baptist Academy. Kinain ng sanlibutan. Are you following me? Always check your son and your daughter. Ang sabi ko lang sa kanya, mapalad ka dahil ang tatay mo gusto na magwala. Sabi ko sa kanya, remember one time when I told you sa church na may pressure si Jeff sa trabaho? Sabi ko sa kanya, Jeff, I want you to know this. Ikaw ang gagawa na desisyon, hindi ako. Pag hindi na kita nakita sa church kasi inuna mo ang trabaho, you're my son and I love you and nothing's gonna change my love for you. Pag nakita ka sa church at nagsaserve ka, you're my son and I love you and nothing's gonna change my love for you. Yun din ang sinabi ng tatay mo sa akin. Pastor, I cannot give up on my daughters. Yeah. Who told you that you're gonna give up your daughter? Be a father. Mahalin mo siya. Ngayon, they have to dispose their houses. They have to dispose everything. Sabi ko, don't think it is a loss. You think it's an investment for your daughter. Sabi ko sa kanya, look at me. Matuto ka na. And I want you to know, I love you. You're still the little girl na kakar ko na maliit ka. Are you following me? Kung yung lumaki sa church, kung yung alam ang character trait, kinain ng pleasure,
popularity. Paano pa tayo? Tama? Delikado. Mahirap ito habang tumatagal. Pwede pang tumaas ang employment, maapektuhan ng negosyo, at magiging mabigat sa buhay ng bawat pamilya. Kanya kailangan natin hindi quick fixes. Ang kailangan natin isang malinaw at long-term workable plan para makasurvive ang bansa sa panahon ng krisis. Pero bilang isang mananampalataya, hindi tayo tinawag para matakot. Hindi tayo nilagay sa mundo para mataranta. Tinawag tayo para magtiwala sa Diyos. Sa gitna ng problema, sabi nung member ko kagabi, Pastor, may bayar na yung kondo ko. Kanya, nagda-down lang ng 1 million. Kulang pa sa ibibigay ko. Sabi ko, ito gawin mo. May problema kayong kinakaharap. Pag nagbayad ng 1 million, mag-tithes ka. Pastor, doon mo ipakita na may pinagdadaanan ka. Hindi sapat ang ibabayad mo, pero pinarangalan mo ang Diyos. Total, sumusugal ka naman, di ba? Tinanong ko yung bata, na online gambling ka ba? Wala po. Nagkasino ka? Hindi po. Boyfriend? Wala po. Saan lang? Malintropa. At ang masakit, dapat graduate siya. Dapat magna cum laude. Hindi na. Sabi ko, reset. I told her this. Ano ang qualification para makarebound ka? Help me. You missed the shot. Right? Ba't ka re-rebound? Sumute. Tanga lang. Pag tumira ka, hindi sumute, rebound! And if you will notice, the most number of offensive rebound and defensive rebound wins the game, right? Tanong, rumi-rebound ka ba? Ano sabi mo? Hindi ko na na-shoot, ayoko na. Tanga lang. Obobs lang. Rebound! Tama? Then shoot again. Right? Namintis mo na hindi ka pa re-rebound. Rebound! Then tira ulit. Tama? Pag nagmintis, tira ulit. Pero rebound. Stay faithful and be fruitful sa gitna ng hirap. Bakit? Sabi ng Romans 8:32, hindi niya nga ipinagkait ang kanyang anak sa atin. Are you saved? Is your name written down in the Lamb's Book of Life? Tinanggap mo ba yung regalong binigay ng Diyos sa atin na kasi nakita mo na ikaw ay makasalanan sa harap ng Diyos at ikaw bilang makasalanan, okay? Naputol ang relasyon natin, okay? 3 bahagi ng tao, katawan, yung ito, mula sa alabok, babalik sa alabok, tama? Hindi tayo to. Yung kaluluwa yung talaga ikaw na nakatira sa katawan at yung espiritu, tama? Na nakikipag-ugnayan sa Diyos. Dahil Diyos ay banal, Diyos ay holy, God is righteous, and we're not, naputol ang relasyon. Pero nandun pa rin yung espiritu, tama? Naputol lang, wala nang connect, right? Pag namatay ka physically, pupunta ka sa impyerno. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tama? Dahil tinanggap mo yung regalo niya, tama? Na siya yung namatay, nalibing at nabuhay na para sa kaligtasan natin, tama? Are you saved? Ibinigay niya nga yung kanyang anak, hindi niya ipinagkait para iligtas tayo, para makaroon tayo ng katiyakan ng pagpunta sa langit. Hindi ba niya kayang ibigay ang lahat ng bagay sa atin ng libre? Amen? Which is more important? Hawak ko ang beat? O hawak kong bills? Beat tuloy. Hawak kong bills? O yung kaluwasan ng kalakag mo? Right? The most expensive thing is the shed blood of the Lord Jesus Christ. Tama? Sino ako? Sino ka para iwanan ng Panginoon ng langit, ipanganak sa sabsaban, mamuhay bilang isang tao? For whom? Sa makasalanan. I always ask this to the people, nakita mo sabi ng Romans 8:5-8, but God commended His love toward us in that while we were sinners, Christ died for us. Imagine na, minahal niya tayo nung tayo buraot, salbahe, nagmumura, tama? Na mamuhay sa mali. You see, madalas ko nga sabihin, di ba, sabi lagi naman ni Panong Butch, pag nakita mo ako naka-long sleeve na, nagtuturok na ako. Ganyan na makita ko siya tumambay doon sa lugar namin naka-long sleeve. Tol, ba't nakaganyan ka na? Di, ligtas na ako. Anong ligtas?
May nagbigay sa akin ng gospel tract sa Harrison Plaza, binabantay ko sa Jojo. Tapos, niyaya ako kinabukasan sa church. Tapos, nag-forward ako. Tapos, nagkumantay ng camp. Tapos, nagsuko ko sa Bible school. Tapos, di ka pwedeng magbago. Mga walang iya tayo rito. Ang gusto namin kanta, wala, yung kinanta nyo kanina, wala yun. Ang kanta namin, on a dark desert highway, cool wind in my hair, the rough smell of kulitas rising up to... Hindi na namin maaalis yan. Nakabaon na yan eh. Pero pinapatay na lang namin pagka natutunog na. You see? He got saved. I got saved. Si Ellen kainuman ko, si Maureen kainuman ko. You see? Ngayon yung mga taga-Mangkal, senior citizen na lahat. Are you following me? Imagine I was 19 when I was exposed to the gospel namin, 62, sabi ko, Lord, kung hindi mo binigay sa akin ng anak mo, siguro wasak na kami. Si Demi, tol, hindi na nakikita. You see? Si Kuya Larry namatay na. Si Tano, patay. Si Tane, patay na. Si Rolling Manok, wala na. Si Doming, wala na. Bakit? Hindi tumigil, inabot ng gospel, ayaw magpasakop, ayaw tanggapin, pero kaming sumunod. Aba, nagmumotor pa. Nagpunta pa sa Maliko. Kasama yung mga men. Tapos sa June 17, pupunta pa ng Baguio, meron pang mga men's team building. Kasama si Yuki. Samantalang ako, hindi isasama ni Yuki. Tapos magpo-post-post sa akin yan, tek-tek-tek, Jose. Sabi ko sa tatay niya, tsaka sa nanay, ano sasagot ko? Wali. O, di naintindihan ko na. Tropa kami niyan. Close kami niyan. Araw-araw yan, pagising ko, nakatext na yan. Isa lang ang message niya, Jose. Sasagutin ko naman siya, wali. Bahala ka sa buhay mo. Basta masaya kami. Are you with me? Listen. We may not see it now, but He promised to bring good out of it. Naalala mo, sabi niya, all things will work together for good. Yung katotohanan yan, mag-aalis ng pressure sa atin. If things are not happening the way you want, God has something better. He knows what is best. Tama? You can trust that everything will be turning out good for you. Kanya kinakailan when let's fix our eyes on the Lord. Ano sabi ng Hebrews 12:2? Masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na sa kanyang kagalakang inilagay sa harapan ng Diyos, tiniis niya at kanyang nilapastangan ng kahihiyan kasi alam niya maliligtas tayo. Isipin mo siya yung Iniisip ko nga kung si Kristo, kagaya ng iba, baka iniwan tayo eh. Di ba? Nung makikita niyang wala na akong pag-asa, tiniis niya, ano sabi niya? My God, tama? Nagreklamo rin ng Panginoon eh. My God, why hast thou forsaken me? Pero sinabi niya yun, hindi dahil nagreklamo siya per se. Kung di kailangan to pa rin, yung nakasaad sa Psalm 22, tama? Na nandoon kasi everything that was prophesied must be fulfilled. And He came to fulfill that. I want you to see this. Through God's grace, what I thought, kaya ko pala kasi, number one, I remember God's provision. I remember God's promise. I remember God's presence. Can I stay faithful and fruitful? Ano naalala mo sa gitna ng problema? Kaguluhan, presensya niya. Kaguluhan, provision niya. Kakulangan, o promises niya. I want you to look at John chapter 4, verse number 5. This is the incident that the Lord is about to go out, but He said, I must go to Samaria. Sabi ng disipulo, patay pupunta dyan. I must go to Samaria. Dadaan ako. At pagpunta niya doon,
sa bayan ng Samaria na malapit sa Sicar, malapit dun sa lugar na kung saan si Jacob ibinigay ang kanyang anak na si Joseph. Verse 6, naroon ng Jacob's well. Imagine na, 51 generations ago, yung Joseph's well pa rin. Ito, tanong ko sa iyo, yun bang ginawa mo, papakinabangan ng kaapu-apuhan mo? Are we right? Jacob's well was there. Am I right? Kanya itong ginawa nyo sa eklesiya, wala na tayo rito at pag nagtagal pa ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen? Yung mga apo na natin ang tatayo din eh. Hindi ba nakakatuwa? Di ba? Yung mga kabataan, yun na yung nagbabasa ng Bible, di ba? Ibig sabihin, hindi tayo nagiging irrelevant. Ipinapasa na natin sa kanila. Ayun me? Jacob's well was there. Yung ginawa ni Jacob 51 generations ago, pinakikinabangan pa ito. I want you to see ha. And Jesus being wearied in His journey, napapagod din ng Panginoon. Bakit? Physically, hinubad niya yung kanyang Panginoon. Am I right? Kapoy na, kapoy. Pagod na? Okay lang yan. Nasa lupa ka eh. Tama? Kakapagod. Tama? Umupo sa well. Verse number 7. At may dumating na babae. Kukuha ng tubig. Si Jesus, hindi man lang napakala, hi, ako nga pala si Jesus. Ikaw si? Wala. Sabi niya, give me to drink. Give me to drink. Verse 9. Sabi sa kanya, who you? Who you? Wala tayong connect. Hudyo ka. Samaritano ko, tama? Binabas nyo kami, racist kayo. Hindi nyo kami tinatrato ng tama. Tapos hihingi ka sa kami ng tubig. Para sabi niya, you're getting to my nerve. Get out of my face. Nakita mo yung tensyon? Right? Sabi ng Panginoon sa kanya sa verse number 10, kung alam mo lang ang regalo, kung alam mo lang kung sino nagsasabi siyong bigyan mo ko ng tubig, bibigyan ka ng living water. I ask you this. This is a Samaritan woman. He does not know the word of God. He does not know the promise of God. Kanya sabi ni Kristo, kung kilala mo lang ang naghihingi sa iyo ng tubig, I would like to ask you a question. How much do you know Jesus? Bakit ka magre-reklamo? Ba't titignan mo yung taas ng presyo, yung liit ng sweldo, yung hirap mag-travel? Sabi niya rito, kung kilala mo lang kung sino ang nagsabi sa'yo, give me to drink, kaya kanyang bigyan ng living water. Natural sa Samaritan woman na magreklamo, who you? Ba't ka hingi sa akin? Because this is the first time she encountered the Lord. Tama? Pero ikaw na na-save. Ikaw na lumaki sa Sunday school. Ikaw na nakasama sa choir. Ikaw na tumutugtog. Ikaw na nagsosoul winning. Ikaw na kasama ni pastor pag kami mga special. Ikaw na kasama, nagluluto, naglilinis, lumipat dito, pinaganda ito. I ask you, do you know who is asking you, give me to drink? Ang hirap na ng buhay, magbibigay pa ng first fruits. Ang hirap na ng buhay, magbibigay pa ng... If thou only knew, sino humihingi sa iyo ng tubig? Do you know your Jesus? Amen? Do you know your Jesus? Right? Kung alam mo lang yung regalo ng Diyos. At yung nagsasabi siyang bigyan mo ko ng tubig, ikaw ba hihingi sa Kanya? Verse 11, sinabi ng babae, you have nothing to draw, the well is deep.
Parang sinasabi mo, hanggat ito ang presidente, we have nothing to draw. The well is deep. Paano ako magtatapos ng first fruits ko? Ang mahal ng krudo. Ang mahal ng presyo. Tama? Ang mahal lahat. You have nothing to draw, Pastor. The well is deep. Wala na tayong masasalok. Wala na tayong makukuha. Tapos mag-first fruit commitment pa, magkakaroon pa ng cheerful giving. 80,000 na nga ang kuryente natin. Hello? You have nothing to draw with. The well is so deep. Tapos commitment pa. Nagkaroon na nga tayo ng conference dito, fruit to fruit, tapos pumunta pa si Evangelist Dola nung Wednesday. Tapos nandito pa si Sauko ngayon. Ano tingin nyo sa mga conference na yun? Gastos o investment? Ano nasa mindset mo? You have nothing to draw. The well is deep. Saan tayo kukuha ng living water? Are you following me? What are you seeing? Expensiveness? Expensive? Lack? Hardship? Ano sabi niya? If you just knew kung sino nahingi sa iyo ng tubig, kaya kanyang bigyan ng buhay na tubig. Are you with me? Sa gitna ng krisis na hinaharap natin, ano minamagnify mo? Kakulangan, mahal na gastusin, or yung tanong ni Kristo, kung kilala mo lang yung nahingi sa iyo. Ano nakikita mo? Nothing to draw with. Wala na eh, sagad na. Ano nakikita mo? The well is deep. Pastor, mag-i-enrollment. Kababayad lang namin ng closing exercise sa school. Ang dami namin man yan. Tapos meron pa tayo ngayong enrollment sa June 1 to 11. Pasok ka na. Bibili pa ng bagong uniform. Kasi magsisenior yung anak ko. Kasi magka-college na. Kasi, ano yung kasi mo? You have nothing to draw with. The well is deep. Pastor, ano ba? Narimata na nga yung kotse ko. May problema kami. Meron nga ako narinig na kante. Ilang pagsubok na ba ang ating naranasan? Iba't iba ang kulay, iba't iba. Ngunit hindi ka pa nagtataka hanggang ngayon nandito ka pa. Bakit? Basta tayo'y sama-sama. Si Kristo ang magbubuklod. Tama? Habang tuon ay nasa langit, hindi tayo mabibigo. Tama? Ano nakikita mo? You have nothing to draw with. The well is deep, or the one who said, do you understand who is asking you? Amen? I started giving first fruits when I was still washing jeepneys. Nagsimula ako sa pagbibigay ng tithes ko sa 5 pisong kinikita ko. Tithes 50 centimos. Malaki ba yung 50 centimos? Maliit. Maliit yun, tama? Pero I was consistent giving it. I was giving 30% back then. 1.50. Tithes, 50 centavos. Mission, 50 centavos. Love offering, 50 centavos. Bakit? May nagturo sa aming mga, kay Pastor Fajardo noon, barkada ni Pastor Butchon, si Pastor Chito Mendoza. Dapat, yung tithes mo, 10%. Yung mission mo, dapat 10% na yan. Tinututo kami doon. Challenge ko sarili ko. Anong effect? Ang pagkain ko sa school, kaning lamig, tsaka tortang talong o talong na torta. Kanya hindi na ako nakain ngayon noon. Bakit? Pinagsawaan ko na yung buong college days ko. Tapos nakataas lang yung kaliwang kamay ko kasi wala akong pambili ng soft drink kasi wala pa namang mineral water. 83. Wala pang purified water. Wala rin funeral water. Ano yung funeral? Pinagsamang purified tsaka mineral. Ano ko ba? Di ba pag nakita mo, basta isasalin mo, anong tawag doon? Funeral water. P. Okay? Tapos pagpa-uwi, lalakad na ako. Hitch. Sabi ko sa mga tropa ko, sinarine, tara. Sabi ko, ba't sinasalubong natin palayo yan? Habulin natin. Bakit? Malapit na. Natuloy na. Diretso ng lakad.
Araw-araw ganun kami. My first fruits was 300 pesos. You know how much is my first fruits today? My commitment? 1.3 million. Am I rich? No, I'm not. I'm not. Last year, I was able to give 1.2 million. Tinapos ko. Bakit? Hindi naman ako nakain. Ang tanong ni Pastor Butch kahapon, Tol, ano nga pala ipapakain namin sa bukas? Wala. Kasi hindi naman ako nakain. I only eat 1 meal a day. Mamayang gabi pa ako kakain. Sino pa kakainin ko? Eh, di yung kasama ko. Sila kakain nung hindi ko kakainin. Di ba? Isipin mo si Ellen, hindi na ako iniintindi. Anong luto mo, ma? Hindi man nakain ng tatay niyo, di wala. Di ba? Oh, pagkagabi naman, magulo ko, prito mo lang akong 3 itlog. Bakit? Tito, Big Joey. Kasama pati si Connie. Nagluluto siya lang. Oh. Bakit? Eh, hindi na, wala na eh. But ano pang appetite ko? Nakain ko na lahat yan. Anyway, oh, wala na akong bisyo, wala na. So ko dadalhin yan. But nung unsaved tayo, meron tayo, 1 round pa! 1 case pa! Tama? Hindi ka na nainom. Nasaan na ipang pang case? Nasaan na isang blue label, red label, black label? Tama? Nung birthday ko last year, yung vice mayor namin, Pastor, regalo ko sa'yo, kamote ka, blue label. Tapos na tayo dyan. Tingnan mo lang, para meron ka. Sabi ni Jeff, benta natin, Dad. Luko-luko, pag binenta natin to, di yari tayo. Si Pastor nagbebenta ng blue label. Saan natin nalagay? Diyan, sa kwarto ko. Doon lang. Sabi ko, Lord, tamo ha, dati yan, hindi tumatagal ng 1 araw yan. Ngayon, May na, andyan pa. Hindi pa nabubuksan. Bakit? Wala nang appeal. You see? Ewan ko lang, baka may pumuntang ibang tao pag nakita yun, baka buksan. You see? Kanya sabi ko, ilagay dyan, walang makikialam. I ask you, ano nakikita mo? Laki ng commitment mo? We have nothing to draw? The well is so deep? O yung nag-uutos sa'yo, give me to drink? Saan nakatingin? Am I right? Pastor, matanda na ako eh. 62 na ako. Okay? Si Ellen, 64. You see? Si Moreng, 61. Okay? Si Manong Bot, 68. Di ba? Ano nakikita nyo? We have nothing to draw. The well is so deep. O nakikita mo, do you know who is asking you, give me to drink? Verse 12, ano sabi? Mas magaling ka ba sa aming amang si Jacob na nagbigay sa amin ng well? Meron bang kamag-anak, anak, apo sa hinaharap ang magsasabi sa kapitbahay, sa barkada, mas magaling ka sa tatay ko, sa nanay ko, sa lolo ko, sa lola ko, sa tito ko, sa kuya ko, sa ate ko, na nagdala sa akin sa Panginoon sa well na ito? Are you with me? Kasi ramdam nila na kanya sila pinagpapala kasi naging faithful ka. Meron ba sa future na magsasabi, mas magaling ka ba sa kamag-anak ko na nagbigay sa amin ng well? What is that well? The well of favor coming from God. The well of blessing, the well of grace. Ano sabi ni Kristo? If you only knew. Kung kilala mo lang, kung alam mo lang. Ang nakikita natin, yung lalim ng balon, nakikita natin, wala na tayo makukuha. Ang nakita natin, yung gulo sa Kongreso, yung gulo sa Senado, yung impeachment, yung taas ng presyo. If you only knew. Do you still pray? Do you still win souls? Do you still knock on doors? Sabi ng babae, how can you ask me for a drink? Sabi ni Kristo, if you only knew who I was, ikaw ang hihingi sa akin ng tubig, and I'm gonna give you living water. The woman was thinking that Jesus is talking about
water. Na. Kaya sabi niya, you have nothing to draw with. Wala tayong bucket, wala tayong timba. Malalim na to, hindi natin how can we possibly get water? Malalim na. How many times God tells us, I want you to do something great in your life. Ano sabi mo? Magulo pamilya namin, Pastor. Hindi maayos ang anak ko. Nalugay kumpanya ko. At saka, pansit na lang ang kinakain ko, Pastor. Bakit? Kasi pinagpalit ako sa pangit. Ba't di mo subukan kumain ng taho? Bakit? Kasi ang pag-ibig biglang naglaho. How many times you said, that could never happen to me? I don't have the education. I don't have the talent kagaya nito mga to na kumakanta sila, tama? Wala akong talent na ganun eh. I don't have the discipline. I will never break out of this addiction or this predicament. Ito na kami, we're stuck. Quit looking at what you don't have. The well is deep. You have nothing to draw. Quit looking, start believing that all things are possible kasi may Diyos. If you only knew, sa tingin nyo ba mga kapatid, nagawa nyo to, we knew where we came from, tama? Nung nagsimula si Pastor, yung church namin through Pastor Faro was one of the first people who believe in Him. You see? Alam mo, nakakaingit nga mabuti pa yung air supply eh. You see? Yung air supply ha. Sabi ganun nung kanta nila. Di ba? Just follow where I lead. Am I right? I'll give you what you need. Who's that? God! A love that is always true. Someone who believes in you. Tama? Di ba parang si God yun? Tama? Just follow where I lead. I'll give you what you need. A love that is always true. Because I believe in you. Yes, the situation is real. The pressure is real. But God is real. And He is still in control. So instead of panic, choose faith. Instead of fear, choose obedience. This is the time for us to grow, to draw away from God, to drift away. This is the time na lumafate at kumafate ng mahigfaith. Lalapit ka na rin lang naman, di meron pang faith. La-faith. Ka-faith. At kung kumafate, mahigfaith. Tama? Kakapit ka rin lang naman dulo pa na parang dirin-diri ka. Kumafate ng mahigfaith. Let this crisis push us toward transformation. To be more Christ-like, to be more faithful in church attendance, to stay committed in serving, to deepen our life in prayer. Lord, please. To be intentional in soul winning, to invest in discipleship, and to continue becoming a cheerful giver. Kahit na the well is deep, you have nothing to draw with. Hindi ba maganda? Alam nila ang sweldo mo, alam nila sitwasyon nyo, alam na yung problema. Tapos ikaw nakangiti pa, ano meron sa kanya? Grace. Yung akala kong kaya ko pala. Hindi dahil magaling tayo, kung di may biyaya tayo. Yung magtataka sila, ba't sila ganun pa rin? Di ba nag-aaway na yan? Di ba nagbatuhan na yan? Di ba? May grace. Right? Our faith is not based on the economy. Our faith is anchored in Christ. In God. Hindi tayo dependent sa sistema ng mundo. Kung dito, sino kakampihan natin? Ang gulo ng mga yan. Tama? We depend on God's provision, we depend on God's promise, and we depend on God's presence. Alam mo nangyari sa babae? Ha? Sabi ni Jesus, tawagin mo yung bana mo.
Yung asawa mo, sabi ng babae, wala akong bana, wala akong asawa. Wala. 5. Sabay-sabay. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ha? Sabi niyo, alam ni Jesus? Alam mo ginawa ng babae? Verse number 28. Iniwan ng babae, John 4:28, ang kanyang water pot at pumunta siya sa syudad. At sabi sa mga men, sino yung mga men? Siguro ex niya. Yung nakarelasyon niya. Am I right? He went to the old crowd. Okay? Binalikan niya lahat. Sabi sa verse 29, hali kayo. Tignan yung taong ito. Sinabi ang lahat tungkol sa akin ang ginawa ko. Hindi ba ito yung Kristo? Exaggerated pa nga. Sinabi lang ng Panginoon, tawagin mo yung asawa mo. Wala akong asawa. 5 kaya 5. Sinungaling pa. Sabay-sabay yun na sabay-sabay. Hindi one at a time, tama? Simultaneous. Alam mo, pagdating ko sa langit, ang unang gusto kong makita, si Jesus, siyempre si God, si Luke, kasi fan ako ni Luke eh. Alam mo kung bakit? Si Luke nagtatrabaho kahit hindi binabanggit. Kung di pa binanggit ni Paul na only Luke is with me, hindi mo alam na kasama siya, tama? Gusto ko pangalawa ito, pangatlo ito. Bakit? Gusto kong tignan kung gaano kaganda tong bruhan to eh. Di ba? Haba ng hair. Di ba? Siguro, hindi ko alam kung matangos ang ilong nito, ang ganda ng pouting lip, hindi ko alam kung anong klaseng buhok niya. Bakit? 5 sabay-sabay. Then sabi ni Kristo, I must go to Samaria. Dadaan ako, bakit? Kasi may isang tao na mali ang buhay, amen? Na kailangang maligtas. I want you to see this, ha? Marami sa mga Samaritano ang naniwala sa sinabi ng babae. Pulaan. Ano bang tawag doon? Garampingat. Alam nyo, inilokano ko na nga ginarampingat eh. Malandi. Haliparot. Tama. Ano bang tawag dyan? Di ba? Marilag. Whatever. Naniwala. Tama. Meaning na same. Are you with me? Hindi siya nahiya. Shh, kayo. Sinamahan niyo ako sa kalokohan. Samahan niyo ako sa katotohanan. Amen? Sinamahan niyo ako sa mga malian. Samahan niyo ako sa katotohanan. Ano sabi ng next verse? 40. At ang mga Samaritano ay pumunta sa kanya at sinabi, karoon tayo ng conference, Lord. 2 days. Aren't we? Hindi pa nababaptize yan. Am I right? Namangha siya. Finally, she knew who Jesus was. Finally, she understood who Jesus was. Kailan siya minahal? Nung garampingat siya. Kailan siya minahal at pinansin? Nung sabay-sabay na 5. Sabay-sabay, ha? Tama? Ganon din tayo natagpuan ng Panginoon, tama? Tapos ngayon magdududa ka. Ngayon mag-aalangan ka. Ngayon magkakaroon ka ng pagkataranta. Tama? What was the first thing she did? She went back to the old crowd. She told them what Christ did to her. The first thing a child of God is supposed to do is this. Paabutin mo ang tubig mo sa paa, maging prayerful ka, maging matatag ka. Just be faithful and fruitful. Doon pa tumating ka sa punto sa sabi mo, God, I'm not going to look at what I don't have. I'm going to look at you kasi kilala kita. I know my weaknesses. You showed up the strongest. Don't get stuck in a rut in your attitude, your career, in your marriage. Meron kang potential sa loob mo. I always say this. Satan or Lucifer is next to God.
The most powerful, the most beautiful creature of God. Tama? Kanya lang yumabang. Do you remember that? Tinapon siya sa lupa. Tanong ko sa iyo, binawi ba ng Diyos yung talent ni Lucifer? Siya pa rin yung pinakamaganda. Kanya mali yung nakikita nyo, demonyo, may sungay, pangit. Di totoo yun. May nakakita ka ang pokpok sa kanto na pangit. Attractive. Saan ginagamit ng diablo yung talent? Sa kawalangyaan. Whether you like it or not, may potential ka. Hindi mo lang ginagamit kasi nasaktan ka, kasi nakita mo, you have nothing to draw with, nakita mo, the well is too deep, nakita mo, sino ka, ba't ka lalapit sa akin, hindi tayo connect. You have the potential. Get back on your feet, shoot again, pag nag-miss, rebound. Okay? God is not limited in the laws of nature. He can do what humans cannot do. Tama? The key is to get your eyes off the problem, yung taas ng biliin, kung sino man ang nasa Malacanang, lagay mo yan sa Panginoon because the Lord said, if you only knew. May nilagay na dream ang Panginoon sa iyo eh. Tama? Are you still pursuing the dream? Everything will say it's impossible. You will never break that addiction. Yung narinig mong boses eh. You will never accomplish your dream. You will never be happy. You see, pag nakakita ka ng isang tao na lumalakad sa lubid, di ba? Sa tightroping, ano sasabihin niya? Fix your eyes on where you're going. Huwag kang tumingin dyan, matatakot ka. Huwag tumingin doon na. Tumingin ka kung saan ka pupunta. The secret is fix your eyes on where you're going. Never look down. Where your head goes, your body goes. Maraming tao, they look back, focusing on their hurts and their pain. Pinahiya ako eh. Lagi na lang si kuya ang priority, si ate. Other people are looking down, living in self-pity, complaining that life is not fair. Tama! Can I tell this to you also? That heaven is the most unfair place. Bakit? Yung rapist pag na-save, sa langit yan. Tama? Yung murderer pag na-save, sa langit yan. Are you with me? Pag na-save si Diskaya, langit yan. Kamote. Tama? Naging maganda na buhay pagka tumingin tawa, tama? Sa langit pupunta. Si Saldico pag na-save yan, langit yan. Oh. Si Romualdez, pag na-save yan, langit siya. Right? Si Trillanes, pag na-save yan, nako po. Paano pag magkapit-bahay kayo ni Trillanes? Sige. Isipin mo anong damdamin ng mga pinatay ni Paul nung si Paul dumating sa langit. Hi, Paul. Sino ka? Ako yung pinakain mo sa leon? Ako yung pinarsikit mo? Ayun me! Heaven is the most unfair place. You know what is the most fair place? Hell. For all have sinned. Gusto mo ng fair? Gusto mo ng fair? Lord, dali mo sa impyerno to. Yun ang pinakapatas. Right? You may not be as cum laude. You may not be like Bea playing or the pianist. Am I right? We may not be like them. We may not be like Pastor Butch. Maraming bagay ang hindi pwede mangyari sa. Pero isa lang ang sigurado ko. You will stand before the judgment seat of Christ. Paghandaan natin yun. Huwag mong tignan yung wala ka. Ang tignan mo yung paghumarap ka sa Diyos at tinanong ka, anong ginawa mo sa binigay ko sa iyo? Nasaktan po ako eh. It's so hard. Dumating po ako sa punto, alam ni Pastor Butchan ha, pag nandun kami kay Pastor Bante, okay, magra-raffle, hindi kasama si Joey sa raffle. Ako ang main speaker, yung mga speaker na mauna, bigyan ng 1 million yan. Ayos oh. Bigyan ng 1 million to. Wow, ako na. Hindi mo kailangan yan. Sabi ko tuloy, kailan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan ako hindi naging sapat? Ba't di mo sinabi noong una pa lang? Ako ang kailangan, iba ang mahal.
Nagtawa na siya. Ba't kayo tatawanan? Sabi ni Pog, kanta po yun pa. Kanta ba yun? Humugot na lang ako. Earn me. Pero ako yung laging kasama niya pag Monday. Ako yung sumasagot pag kami nambaba sa kanya. Tapos ako yung walang love gift. Di ba unfair? No. Fair yun. Bakit? Walang basagan ng trip-trip niya yun. Ayun, may sasama ba loob ko? Hindi mo na ako magkikita. Wala akong nakuhang maleta. Wala eh. Wala naman kasing maleta. Ayun, may. Sabi ko, Lord, salamat po. Am I right? Masaya ka lang ba pag may tinanggap ka? Masaya lang ba pag may tumapik sa'yo? Paano pag walang tumapik? Hindi ba lahat ginagawa natin for the Lord? Tama? By faith? Ba't naghahanap ka ng reward dito? Tama? Pag naghahanap ka ng palakpak, di mag-vlogger ka na lang. Hi guys, dito po tayo. Hi! Okay, hintayin natin yung mga bagay. Oh, marami na tayong mga nanonood. Ito na po tayo. Hello? Ano kasi diwata? Wala na po si diwata, mabait na siya. Hindi na siya pinupuntahan ngayon. Tama? Oh. Meron kami tawag dyan, bago magdiwata ha. Kumakain kami sa Harlem at saka sa Mabuhay. Ano yung pagkain namin doon? Mura na, marumi pa. Alam mo bakit? Ha? Tokwa sa bawkamto. Okay? Pero makikita mo may ipis tapos kaning kulay pula. Okay? Tapos makikita mo yung nagtitid at sumasalo, gumaganon muna tapos kakuha siya. Kakain kami, bakit? Itong kami sanay eh. Oh. Kanya ngayon pag pinupunta namin, nalulungkot kami, bakit? Nagsara na. Kasi may sanitation eh. Wala na kami makainan ng mura na marumi pa. Malungkot kami. Kanya ang aming immune system malakas. Bakit? Puro germs. You know what I'm saying? Ba't ang dami may sakit na bata? Hindi lang naranasang manghuli ng bulate. Hindi lang naranasang magpahid ng sipon ng pagganon, di ba? Pagganon. Oh. Tapos di ba? Nakita niyo yun, di ba? Di ba? Oh. Sabi ni Moreng, ba't yung kuko mo dito mahaba? Pangulangot yan, pastor. Tanongin mo yung kuko niya mahaba. Di ba? Pangulangot, di ba? Ngayon, ginaganon pa ng buds. Pabuds-bud. Kulangot lang yan, tapos makikipagkamay. Ang tubig nun, poso, tama? Poso lang. Oh. Maglalaro, manguhuli ng spider, tama? Saan kukuha? Sa ilalim ng mga bahay-bahay, right? Ano, sakit natin nun? Komang, bakit? Nabalik kasi sa luksumba ka. Tama? Shato, ayun me. Pagdating ng alas 6, dapat nakauwi na. Kung bakit? Face the wall, nakadipa, nakaload sa asin, tama? Anong child abuse? Kami ang mga mapapalad na anak. Bakit? Kasi yung palad ng tatay namin tumatawa sa mukha. Pak! 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 Sumasagot ka! Naalala niyo yun, mga nanay? Di ba? Sumasagot-sagot ka. Harap sabi niya, nakaload kami. May libro pa! Ngayon masigawan mo, no, patutulpo kita, ma. Yung pain tolerance ang babaw, tama? Ang panakot, sige ka. I'm gonna kill myself. Right? If you only knew. Don't look back. Keep rising higher. Dream big. Don't focus where you are today. Keep a positive vision and see yourself accomplishing your goal, fulfilling your destiny. Believe it or not, may blessings sa cheerful givers. Meron dalawang farmer nagpe-pray ng rain. Yung isa habang nagpe-pray, nagkukultivate. Yung isa naman nakaupo lang. Sabi niya ganoon, ba't ka nagkukultivate? Wala pa namang ulan. I'm preparing for the rain. I ask you, are you preparing for the blessing? Magtanim tayo. Mag-cultivate tayo ngayon, tama? Bakit? Pagtanda mo, ikaw na lang and God. Right now, wala na kami kasama ni Ellen sa bahay, kami na lang. Dahil may asawa ng mga anak namin. You see?
Anong gagawin namin dalawa? Alone again, naturally. Kung nagsasama lang kayo dahil sa anak nyo, paano pag wala na kay anak? Right? Paano pagka nag-asawa na silang lahat? Paano pagka yung manugang ay yung biyenan ng anak mo, possessive pa? Sa amin kayo, ito gagawin natin. Di. Nothing happens when we just wait. Make things happen. Three classes of people wondering what's happening, watching what's happening, and making things happen. Nasan ka? Nanonood? Nagtataka? Or you're making things happen because you're following God? You see? Get to work. Cast and withhold not your seed. Buksan mo mata mo. It's time to write and share your own story of miracles. Ano kwento mo? Pag wala kang kwento ng katapatan ng Diyos, wala kang kwenta. We have a story to tell to the nation. Am I right? What's your story of faith? What's your story of struggle? Tama? Learn. Center your heart in this prayer. Lord, not my will but yours. If you made it here, if you're here, May 13, 17, 2026, if you made it here, you were carried by God. Not just talent. It was God who carried you. Siya ang bumitbit sa iyo. In today's struggle, every small need met is a big God at work. Full tank, nakauwi ang anak mo, may pagkain kayo, covered journey, trust the provider, not the price. Grateful attitude will fuel your soul while God fuels your car. Lord, salamat po. While others are in panic, you are steady. While others are in fear, you trust. While others hold back, you give and you obey. Tatapusin ko yung commitment ko. Ibibigay ko to. While others are complaining, others are in chaos. God's people are faithful, growing, and unshaken. Don't panic. Trust God more. Obey Him more. Stay faithful. Alisin mo yung low expectation. Okay? Kung yun ang ginawa ni pastor, pambihira. Hindi niya makikita yung ganito. Sabi ko sa kanya kanina, tol, ganda talaga nung kulay puti, no? Di ba? Oh. Why? Whiter than snow. Sa amin, ang preno namin, blue. Bakit? Bluer than blue. Sadder than sad. Diba? Sabi niya, ba't blue? Walang ba sa ganun trip? Yan ang makita ko yun. Sabi ko, kay Pastor Benny, are you selling that? Yeah. Magkano? Binanggit yung presyo. Ako lang bibili. Pero I cannot buy. Hulugan ko. Anong term natin? 100,000 a month. Okay, good. Pirmahan. Wala na. Trust you. Pinauwi ko. Ginamit doon. Kulay blue. Sabi ng mga member, ba't ho blue? Bluer than blue nga! Lahat na lang itim. O dito puti, di ba? Whiter than snow. Sa amin, blue and blue. Tingin nun. Sabi ko kay Ellen, ma, sarap ng ulam mo. Pengin ketchup tsaka hot sauce. Dito wala tayong ketchup at hot sauce. Sabi ng bunso ko, Dad, yung ketchup at hot sauce nasa piano. Sino naglagay? Hindi, Dad, yung pera mo nasa piano. Ay, ano mo, masarap tong ulam natin kahit walang ketchup. Affected sila, affected. Ayun, me? Tapos nakakatuwa, may kaibigan ako, tol, may hinuhulugan ka daw piano. Yeah. Gift ko sa church. Bakit? Hindi na ako magaling kumanta. Hindi na ako magaling tumugtog. Hindi pa ako magdo-donate. Hindi pa ako magbo-offering. Bakit? Magkano hulog mo?
100,000 naman. Tol, sagot ko yung 1 month. Are you sure? Yeah, bakit? I want to have a part on that. May kaibigan kang ganun? Am I right? Nung malaman yung commitment ko, binigyan ako 100,000. Binayaran ko. Sabi ni isang member, Pastor, bakas ako. Bakas. Nag-ulo ka ng 100,000, di ba? Oo. Ito 100,000. Bakit? Gusto ko magkaroon ng bahagi dyan. Amen? Nilakihan ko yung hakbang ko. Ako hindi ko kayang bayaran, tama? Pero nung makita ng mga tao yung aking pananampalataya at pagsunod sa Diyos, bumakas! Akala ko sa high-ay lang pwede bumakas, at sa STL. Ayun me? Kasi madyongera. Di ba sinasabi ni Pastor, yung nanay niya magkaklase sa madyong? Lumaki mo dun eh. Hindi ko kalain na yung ugaling ganun sa pagsusugal, pwede pala sa Panginoon. Bakit ako dyan? Tatalpak ako dyan. Tumalpak! Ayun me. Sinatapos ko, sabi ni Benny, okay ba? Okay po. Gusto mo ito man? Tsaka na hihinga muna ako. Kasi bumili ng bago. Okay? Nasa mga 6 million yung bago niyang piano. Sabi ko, kahit 6 million yan. At hindi ako marunong buong tugtog niyan. Walang kwenta yan. Nakaka-appreciate lang yung magagaling tumugtog. Just try to imagine where you came from. Tama? But look what God has done to you. You see? Kanya lahat ng pumupunta rito, sinasabi ko sa inyo, tuwan-tuwa, bakit? May parking space pa kayo dyan? Tama? Kami nagpipray pa kami ng parking space eh. Dahil naglalagay ng mga kapitbahay, bawal mag-park dito. Buti hindi sinasabi, lalo na Baptist. Kasi, ano ang maalingaw-ngaw din sa lugar ninyo? Di ba? Naalala nyo? There was a time na bawal pumasok ang inyong truck kasi mayroong mga bars na nadadalhin, di ba? Ano nangyari? Anong ginawa ng Diyos? Binago ba yung mga kamote? Hindi. Hindi binago. Binigyan kayo ng biyaya. Anong ginawa? Naging official to ng neighborhood association. Tama? Nakapasok ngayon, natapos na. Tama? Binago ba sila? Hindi. Binigyan kayo ng grace. Tama? Ang tanong, ngayon pa ba kayo titigil? Tama? Hindi ba ito yung God promise? Hindi ba ito yung God provision? Hindi ba ito yung God presence? Na kahit sino pumunta rito, sinasabi nila, wow! Tama? Tuwan-tuwa si Tatay Belmonte. Tama? Nagkaroon siya ng anak na kagaya ni Pastor Butch na inaalagaan at nung siya'y nag-celebrate ang kanyang 80th birthday, dito rin ginanap. Nagpunta, kanya lang, sabi ganun. Sabi sa akin ni Pastor Belmonte, nakita kami ng birthday ni Pastor, ba't wala ka? Tay, nasa Baroy, Lanao del Norte. Kasi, dapat natukan ng birthday ko. Hindi ko naman po pwedeng hatiin dahil talagang, kasi anak ko ng pastor, yung pastor niya, tatay niya namatay. Namatay muna yung tatay. After 6 months, namatay yung nanay. Are you me? Anong gusto mo? Ikaw pumunta doon, dalawin ako ng tatay at nanay. Namatay na ako, hindi pa pinuntahan anak ko. Nung buhay ako, pumupunta ka. Hindi, inaalagaan ko yung anak. Sige, thank you ha. Na-miss kita eh. Sabi ko, diyan naman ang darling mo. Kasi tawagan na ni Pastor Pardo, darling. Kasi magkakaklase sila sa Bible School. Hindi ba maganda yung tatay ko sa Panginoon, tatay niya sa Panginoon, magbarkada, tapos kami tama? Hindi tinutuloy yung legasya. Tama? Ano tawag niyan? Grace. Kayo huyan. Kanya pag nakita ko si Ate Mila, si Ezra, si Pastor Belmonte, walang bukang bibig. Sabi nila, iba yung Marilaw. Siyempre, kayo nag-train. Sabi niyo, nga. Sabi ni Pastor Benny Abante, palad ni Ruben, ano? Bakit? Meron siyang Butch Garcia. Ay, opo. Pero mo pag nag-uusap kami, binabanggit pastor niyo. You see? Hindi impeachment, pastor niyo. At sinasabi ni Pastor Benny, nabe-bless ako kay Butch. Kasi inaalagaan niya yung pastor niya. Yun ang legacy niyo.
Yun ang tumatatak sa puso at isip ng mga pastor. Galing kayo dun sa the water, you cannot draw water anymore. The well is deep, tama? Pero look, because you learn to obey God. Nasaan kayo ngayon, tama? Kanya nung pumunta si Pastor Fajardo rito, di ba, naalala nyo? Nagpunta pa sa gitna, di ba? Mabait ako dahil sa pag nagsalita, tarantado ka, gago ka. Di ba? Pag yung nag-pray, talaga pupunta pa niya, di ba? Nung makita niya, sabi niya, saan binilibot yung cheddar seat? Tay, galing Japan yan. Japan? Oo. Bakit? Alam mo sila, mga Haponesa yan. Ganon. Gusto mo ba? Bakit? Meron akong alam na makukunan. Saan galing? SM Mega Mall. Sige. Mamayang konti, pinakita ko lang yung contact. Bumili ng 300 pieces. Kasi nakita kayo. Ayun me. Sa amin nagpupunta yun, hindi naman ako pinapansin nun. Parang ansin ako. Hindi sinabi, ang ganda ng silya mo. Bakit? Alam niya yung silya ko, galing Gapan, Nueva Ecija. Kayo galing Japan. Alam mo pagkakaiba? G at saka J. Gapan, Nueva Ecija. Dapat niya, pangit naman yung silya ni Joey. Bakit? Galing Gapan, Nueva Ecija. Anong ibig sabihin nun? Mga puwaklang probinsyano ang gumamit. Ito, Japan. Di ba? Na-impress siya sa inyo. How can you impress a person who been in the ministry for 50 years? Di ba? Nung pinapunta namin si Pastor Benny rito, humanga, tama? O kanya lang, kinantsawan yung commitment nyo. Anemic. Sabi niya, ang dami na anemic pa. Alam mo bakit sa kanila? Wala kang paglalagyan talaga, punong-puno. Pero alam mo, church nila, 7 million a week ang offering. Last year, 330 million ang offering nila. Alam mo, sino pinamalaking offering? Siya. 42 million. Sabi ko sa kanya, naintindihan mo tayo kung hindi ka na-save? Bakit? Yung 42 million na offering mo, kung hindi ka save, 42 babae yan. Tigo 1 million. Tama? Oo nga, no? Buti pala na-save ako. Natural. He honored God. Okay? Naintindihan niya? Kaya di ba naalala niyo last week? Sabi niya, Madam Chair, can I just have some clarification because you said twice that you refer to the good Congressman Marcoleta, her. Is she a he or a she or a her or him? Ito. Ano sabi ni Marcoleta? Well, Bishop Abante, thank you for the clarification. Ito yan, ha? Gaano magsalita si Leviste, si Kiko, at saka si Marcoleta? Tama? Ba't walang maiba to? Wala eh. Ano yung bakit? Wala siyang maleta. Nakita mo kung gaano kabastos yung Leviste, di ba? Yang Garjola na yan, tama? Alam niyo kung gaano kaangas magsalita yun minsan, tama? Minsan tinetext ko siya, Tay. Hindi mo member yan. Oo nga pala. Hindi mo member. Wala ka sa church. Thank you ha. Nanonood ka ba? Kanina pa. Text mo ako lagi, text mo ako. Sige. Pag pinakita ko si text sa'yo, matutuwa ka eh. Sabi niya, thank you ha. Dapat nandito ka. Huwag na, tama na, ikaw na lang dyan. Hindi man ako kasama dyan, ano yan. Sige na, basta ito. Kaya naman ako nakipagkita. Ito, February 5, 2016. Ito yung picture natin. Huwag mo na ipakita. Basta sabihin mo lang ito. Naalala niyo ba? Na pumunta kami, pinag-pray namin kayo. 2 pastor ang kasama. Huwag mo na pakita yung picture. Bakit? Andiyan to, baka mabulat-lat pa yan, makita pa na ano. Sige, thank you ha. Sabi ko, ang ganda ng opening statement mo, Tay. Maganda ba? Okay. Sige, tandaan mo ha, hindi MBBE yan. Ayun me. Sabi ko, Tay, kasi minsan nakala mo nasa MBBE ka. Ayun me. Tay. Quadcom yan ha. Thank you. Ayun me. Ako ba pakikinggan niya? Sino ako? Tama? Pati listen. You know why?
Nakita niya kayo eh. Nakita niya kami. Kasama ang pastor mo nung sinabi niya sa akin, ha? Alam mo, Joey, natutuwa ako kay Eric. Bakit? Nawala si Eric sa Pasay, gumanda pa Pasay. Yun din ang sinasabi niya tungkol sa inyo. Natutuwa ako kay Butch, natutuwa ako kay Emerson. Are you me? You know why? He saw the grace of God. Kanino binibigyan grace? Not to the proud, but to the humble. So keep your feet on the ground. Am I right? Mag-humble tayo. At sabihin natin, Lord, tulungan mo ako rito. Okay? Gusto kong maintindihan ninyo. Sabi ng Panginoon, you have to make better use of the gifts and the talents that God has given you. Ano sabi ng 2 Corinthians 4:7? We have this treasure in earthly vessels that the excellence of the power of God may be of God, not of us. Tingnan mo ha, ang kapangyarihan sa Diyos, hindi sa atin. You have a gift, you have something to offer that nobody else can. Ikaw lang. Nasabi ng 1 Peter 4:10, bawat isa na tumanggap ng kaloob, ipaglingkod nyo sa inyo-inyo, na gaya ng mabuting katiwala sa good steward of the manifold grace of God, gamitin natin. Maring hindi ka pwede magbigay kagaya ng iba, pero you start where you are, use what you've got. You see? Doon mo gawin. Gift is not for display, it is for stewardship. We are called to grow and mature into a faithful and a beautiful steward of God's grace. Hindi ito tungkol sa pagiging saved lang. It's about being transformed into Christ-likeness, becoming more like Christ in how we think, live, and love. At dapat ang iniisip natin, mga kapatid, is about living a life that pleases and glorifies God. Putting Him first, seeking His will, daily, even in tough times kagaya nito. Grace is not something we receive. It is something we live out. Ipamumuhay natin. Ipapakita natin ito sa magitan ng faithfulness, sa church attendance, sa paglilingkuran, sa pananalangin, sa soul winning, sa discipleship, sa cheerful giving. Hindi lang to duties. Bunga ito ng isang pusong binago ng Diyos. Am I right? Binago na tayo eh. We serve in every area of our lives. Sa music, sa art, sa media, education, business, at kung ano man ang inilagay ng Panginoon sa iyo, sa kamay mo, yan ang magiging platform mo to glorify God. I cannot sing the way you sing. I cannot play the piano the way you play the piano. I cannot be a good musician, but I can be whatever I can be, and I'm gonna serve God the way God designed me. So don't stay where you are. Keep going, keep growing, grow in grace and the knowledge of Christ. Kasi you're not just gifted, you're called, you're equipped, you're deeply loved. Hindi ka napunta sa mundong to by accident. Pinili ka ng Diyos. Bago ka isilang, nakita na ng Diyos by His foreknowledge na binigyan ka ng power. You have an assignment, may ipagagawa ang Diyos sa buhay mo. Somebody needs your touch, somebody needs what you have. At sa paglakad mo na kasama niya, maranasan mo kapangyarihan niya. His supernatural power is miracle. Pag sinabing miracle, something supernatural. Beyond human capacity, understanding. Itong nangyayari sa inyo, this is a miracle. Bakit? Hindi kaya ng tao to. You see? Walang ganitong klaseng testimony, kayo lang. Bible Baptist Church of Marilao, kayo lang ang merong ganito. Kanya nung makita ni Pastor Fardo na pumunta rito, ano to? Yan po yung mga member naming namatay. Alam mo, ginaya. Naglagay din siya. Sabi ko, Pastor, ba't nandiyan ang picture ko? Inunahan na kita. Parang gusto na ni Pastor mamatay ako. Nilagay na yung picture ko doon. Alisin natin yan. Kagaya ng pag-alis sa Assumption. You see, huwag mo muna akong lagay dyan. Pagka namatay ako, sasama ko si Moreng. Hindi pwede ako lang. Malungkot sa langit pag wala si Moreng, wala yung mga tropo ko, sasama ko si pastor nyo. Sige. Pag sinabing miracle, extraordinary, marvelous, powerful. Is this a miracle? Is the choir a miracle? What you have is a miracle? Then stay faithful. Manatiling tapat. Surrender to God. Maging vessel of His grace. Remember, God is not natural.
Everything possible is not a miracle, but everything that God does is a miracle. Imagine, He turned the water into wine. Miracle. Ito pa ha, merong bulag. Ano ginawa ni Kristo? Dumura. Nilamutak yung, you see, yung putek. Nilagay sa mata. Huh? Bulag na, dinumihan pa, dura pa. Pwede sabihin ng bulag, yuck. Ayun me. Inutusan pa maghilamas ka. Dinuraan, putik, naghilamas. Ano nangyari? Nakakita. Is that natural? No. Kung sa atin yan, patutulpo kita. Ininsulto mo ko, dura na, lupa pa, tama? The giving of the widow of Sarephat in their last meal is not natural. Many things in the Bible are not natural, but they are evidence of God's power and miracle. Don't limit God with your salary. Don't limit God with your business. Don't limit God with your pension. There are stories in the Bible that are not normal, not logical. It doesn't make sense. But they happen to people of faith. They happen to people of obedience. They happen to people who learn to live on God's principle to blessings. I ask you, sa commitment mo, ano nakikita mo? You have nothing to draw. The well is so deep. I cannot commit. Or you will say, Lord, you brought me here. You carried me. Tatapusin ko to. I'll not be afraid. Ngayon ka pa ba titigil? Ang dami mo nang napatunayan sa Diyos. Tama? I challenge you. Sabi ni Kristo, if you only knew, how much do you know Jesus? Ngayon pag tinitignan ko, si Jeff, he's 37 years old, preaching at my church. He has a son, Bron. Jap will be preaching on June 7. I'm not around. He has a daughter, Sulen. All I can say is this. It was a miracle. It's God's grace. Ngayon pa ba tayo titigil? Mas kilala mo ng Diyos. Huwag mong asarin ang sarili mo kung sino nakaupo sa Malacanang. Wala tayong kakayahan dyan. Huwag mong asarin ang sarili mo sa taas ng presyo. Am I right? Mahal magpagas, pero sa biyaya ng Diyos, nakakapagpagas pa tayo. Amen? May problema, pero may biyaya. His grace is sufficient for thee. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat po. Tulungan mo po na matutunan namin ang principle to blessings. Help us to act on it, to live by it, to have our own miracles. Huwag po naming hayaan na kami po ay darating sa punto na sasabihin namin, Lord, you have nothing to draw. The well is deep. Tulungan mo po na dumating kami sa punto that we will say, Lord, kilala na kita. Kasi ikaw ang humamon, if thou only knew who asked you to give water. Marami ka ng testimony. Marami ka ng karanasan. Marami ng kabutihan ng Diyos sa iyo. Will you not say, Lord, I'm here to obey you. I'm here to trust you. I'm here to say, I know you. Will you come at the altar now? God bless you as you come.
Ang nakikita ba yung hirap? Ang nakikita ba yung malalim na balon? Ang nakikita ba yung wala nang makukuha? Can you not make your own miracles? Can you not have your own story? Can you not have your own obedience to God? God has been good. Magnify what God can do. Not what the well is deep, you have nothing to draw with. No, wag yun, wag yun. If you only knew who asked you to give me water. If you only knew. Doon tayo.